Chapter 1. Happy birthday, Penny! Masayang bati ng lahat na naroon sa De La Vega Hotel kung saan ginanap ang pinakahihintay niyang debut. Sa wakas 18 na siya legal age. Engranding debut ang binigay sa kanya ng mga magulang niya, hindi nga niya inaasahan na makakayanan ng parents niya ang ganito kabonggang debut niya. Hindi naman kasi sila mayaman na mayaman, sakto lang pero masaya sila. Thank you, po mommy, daddy. Pasalamat niya sa mga magulang kung hindi dahil sa mga ito hindi niya mararanasan ang ganitong debut. You are always welcome, anak, tugon ng mommy niya sabay halik pa nito sa pisngi. Basta sa aming yunakahiha, wala kaming hindi ibibigay saad naman ng daddy niya at hinalikan din siya sa pisngi. Nag-iisang anak lang siya ng parents niya, hindi na siya nasundan pa ng mommy niya, dahil na rin nagkaroon na ng kung ano-anong komplikasyon ng mommy niya pagkapanganak sa kanya. Sa Austria siya pinanganak, doon kasi nagkakilala ang kanyang mga magulang. Kapwa Pinoy naman ang parents niya na magtrabaho sa Austria at nagkakilala, nagmahalan, nagpakasal at nabuo na siya para bigyan ng tuwa at saya ang parents niya. Dahil na rin sa naging sakit ng mommy niya bago pa siya tumungtong ng elementarya umuwi na sila ng Pinas at hindi na bumalik ulit pa ng Austria. Ang daddy lang niya ang nagtatrabaho sa pamilya, baka hindi na kasi kayanin pa ng mommy niya kaya stay at home na lang ang ina at inaasikaso silang mag-ama. Ang daddy niya nagtatrabaho sa De La Vega Hotel, may magandang posisyon ang ama kaya kasyang-kasya na sa kanilang tatlo ang kinikita nito. Kaya naman naibigay ng parents niya ang ganitong kabonggang debut sa kanya ay dahil best friend ng mommy niya ang asawa ng may-ari ng De La Vega Hotel, ang tita Anisha niya na napakaganda katulad ng mommy niya. Happy birthday, Penny! Bati sa kanya ng tita Anisha niya nang makalapit ito sa kanila kasama ang asawa nitong si Vince De La Vega ang boss ng daddy niya, ang nagmamay-ari sa De La Vega Hotel. Thank you po, tita, pasalamat niya at yamakap pa sa best friend ng mommy niya. Kung wala ang tita Anisha niya baka hindi na rin kinaya ng daddy niya ang mga gamutan ng mommy niya noon, buti na lang at sadyang napakabait ng tita Anisha niya, pati na ang asawa nito. Napakaganda mo, hiha, puri pa sa kanya ng tita Anisha niya. Kimi naman siyang nagpasalamat at pasimpleng tumingin sa likod ng mag-asawa kung kasama ba ng dalawa ang mga anak ng mga ito. Happy birthday, Penny! Bati rin sa kanya ni Mr. Vince De La Vega. Thank you po, tito, nahihiyang pasalamat niya at hamaba na naman ang kanyang leeg may hinahanap kasi siya. At tita, tito, si Arkin po dumating na. Hindi na niya napigilan itanong sa mag-asawa. Wala kasi si Arkin kanina nang isayaw na siya ng mga napili niya para sa kanyang 18 roses. Si Vlad lang ang dumating, ang sabi late daw si Arkin kaya ayon hindi na siya naabutan ni Arkin at naisayaw. Nariyan lang sa tabi-tabi iyan, tugon naman ni Mr. De La Vega sa kanya. Tumango naman siya, siya na lang ang hahanap kay Arkin. Kaya naman nagpaalam na muna siya sa mga magulang at kaibigan ng mga ito, para hanapin si Arkin. Si Arkin De La Vega ang panganay na anak ng tita Anisha niya at tito Vince. Mas may edad sa kanya si Arkin, 5 taon ang agwat nila ni Arkin, 18 na siya at 23 na si Arkin. Si Arkin De La Vega ang panganay na anak ng tita Anisha niya at tito Vince. Mas may edad sa kanya si Arkin, 5 taon ang agwat nila ni Arkin, 18 na siya at 23 na si Arkin. Noong mga bata sila nakakalaro pa niya si Arkin at Vlad, ang dalawang magkapatid na De La Vega ang una niyang naging mga kaibigan nang umuwi silang mag-anak sa San Nicolas. At kahit bata pa siya noon, iba na ang nanaramdaman niya para kay Arkin. Iyong bang parang napaka-special ni Arkin sa kanya kesa kay Vlad. Hanggang sa magdalaga na siya na-realize na niya kung bakit ganun ang nararamdaman niya para kay Arkin. May lihim siyang pagtingin kay Arkin, na hanggang ngayon ay nananatiling lihim pa rin, kahit sa mga magulang niya hindi niya sinasabi, dahil baka magalit o baka ano pa ang isipin ng mga ito. May mga kaibigan din siya sa eskwelaan pero hindi niya nasasabi, dahil nga masyadong mataas si Arkin kesa sa kanya. Nabibilang kasi ang mga De La Vega sa mayayaman sa bayan nila. Parang nakakahiya kung magka-crush ang isang katulad niya sa isang Arkin De La Vega. Sa paghahanap niya kay Arkin si Vlad ang nakita niya, kausap ang ilang bisita niyang babae. Kilalang womanizer si Vlad, ultimo high school student daw pinapatulan nito. Hindi katulad ni Arkin na masyado daw malihim pagdating sa personal nitong buhay, wala nga siyang naririnig sa mga parents ni Arkin kung may girlfriend ba ito o wala.
Madalas marinig niya sa tita Anisha niya workaholic daw si Arkin. Trabaho lang daw ito ng trabaho at parang walang social life. Baka dahil mature na mag-isip si Arkin kaya hindi na nito nababanggit sa mga magulang extra activity nito. Hi, Vlad, bati niya kay Vlad nang malapitan ito. Oh, Penny, happy birthday, bati sa kanya ni Vlad sabay halik pa nito sa pisngi niya. Sanay na siya sa ganoong ugali ni Vlad. Friendly kasi ito at bubbly. Thank you, Vlad, pasalamat niya at agad na ring sinunod ang pagtatanong kung nasaan si Arkin. Si Arkin, tanong niya kay Vlad. Kanina andito lang iyon, baka naghanap ng mal-inom, tugon sa kanya ni Vlad. Ah, sige hanapin ko na lang siya, tugon niya. Nais kasi niyang makausap si Arkin kahit saglit lang, para naman makita siya nito na maganda siya sa kanyang pagkakaayos ngayong debut niya. Napangiti siya nang makita si Arkin sa may dulo, mag-isa lang ito at umiinom. Bago siya tuluyang lumapit kay Arkin inayos pa niya ang suot na gown pati na buhok niya. Paimpol pa nga niyang inamay ang sarili para tiyakin na wala siyang kakaibang amoy, baka maamoy pa siya ni Arkin at ma-turn off ito sa kanya. Arkin, tawag niya kay Arkin nang makalapit na siya rito. Agad namang napalingon sa kanya si Arkin. Bakit andito ka? Mag-isa, tanong niya kay Arkin nang tuluyang makalapit. Hey, Penny, happy birthday, bati nito sa kanya at tumayo pa mula sa kinauupuan para ay beso siya sa pisngi. Lihim siyang kinilig sa simpleng ginawa ni Arkin sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong niya dahil alak ang hawak nito. Baka kasi hindi pa ito kumakain at umiinom na ito ng alak. Kanina, tugon nito at naupo na ulit. Hindi man siya niyayayang maupo ni Arkin naupo na rin siya sa tapat nito para naman makapag-usap pa sila nito. Bakit mag-isa ka dito? She asked. Wala lang, medyo pagod pa galing work, tugon sa kanya ni Arkin. Ah, kaya pala na late ka at hindi ka na nakasali sa sayaw kanina, malungkot niyang sabi rito. Actually ang tagal niyang hinintay ang debut niya, dahil nga may sasayaw na siya ni Arkin, iyon nga lang nadismaya siya dahil hindi umabot si Arkin sa sayaw nila. Ganoon pa man okay lang iyon, ang mahalaga naman dumating ito. Sorry Penny babawi na lang ako next time. Pati regalo ko sa iyo nakalimutan ko nahihiyang sabi nito sa kanya. Hindi siya agad nakakibo, medyo nasaktan siya sa sinabi nito na nakalimutan nito ang regalo nito para sa kanya. Baka naman pati ang event na ito nakalimutan rin ni Arkin. Hindi naman niya ito masisisi. Narinig kasi niya sa mommy at daddy niya na si Arkin na raw ang uupong CEO sa golf club ng mga De La Vega. Ipinamana na raw ng lolo nito kay Arkin ang golf club na nakatayo rin sa bayan ng San Nicolas. It's okay, ang mahalaga naman dumating ka, nakangiting tugon niya. Sa sobrang gwapo ni Arkin, kahit sinong makaharap nito mapapangiti. Gwapo na ang lakas pa ng dating nito at syempre napakabait pa ni Arkin. Medyo seryoso lang ito minsan at mukhang suplado pero sa tagal na niyang kakilala si Arkin, alam niyang mabait ito. Kaya nga ang swerte siguro ng girlfriend nito. Pero ayon sa mama ni Arkin na si Tita Anisha niya wala pa daw pinapakilalang girlfriend si Arkin sa mga ito ni minsan. Natuwa naman syempre dahil kahit papano may pag-asa pa siya. Lalo na ngayong 18 na siya nasa legal age na pwede na siyang ligawan ni Arkin, kung gusto nito, pero syempre ipagdarasal pa niya ang bagay na iyan. Kung kailangan nga na ipagnavina niya ay gagawin niya para lang magkagusto sa kanya si Arkin. Pangako naman niyang pag niligawan siya ni Arkin sasagutin niya ito agad at hindi na pakakawalan pa si Arkin hanggang sa may kasal na silang dalawa. Penny, are you okay? Nagulat siya sa tanong ni Arkin sa kanya. Tula lang sabi niya rito. Bigla ka kasing natulala dyan, saad ni Arkin sa kanya, tanging sabi niya at pinunasan pa ang labi baka kasi sa pagkakatulala niya kanina tumulo na pala ang laway niya. Kahit naman sinong babae matutulala at tutulo ang laway sa angking kagwapuhan ni Arkin de la Vega. Good morning, Penny, bati sa kanya ng mommy niya nang tanghali na siyang bumaba ng kanyang silid. Buti na lang at walang pasok dahil linggo ngayon, kaya nakapagpahinga siya ng gusto after ng birthday party niya sa De La Vega Hotel. Morning po, mommy, bati niya sa ina sabay yakap pa rito. Mommy, thank you so much po sa dadebo. Hinding-hindi ko po yun makakalimutan, pasalamat niyang muli sa ina. Hindi na nga niya mabilang kung ilang ulit na siyang nagpasalamat sa ina.
Naku, wala iyon anak. Dapat nagpasalamat ka sa Tita Anisha at Tito Vince mo, sinagot nila ang venue ng debut mo. Pati nga ang pagkain sila na, halos wala na nga kaming inilabas ng daddy mo, litanya ng ina. Nabanggit nga pala sa kanya ng mga magulang na tumulong ang mag-asawang De La Vega para maibigay sa kanya ang engranding debut. Buti na lang talaga mabait ang mga De La Vega. Oo nga po, Mommy. Napakabait mo nila, saad niya at ngumiti. Naalala tuloy niya si Arkin kagabi, kahit papano nakasama at nakausap naman niya ito kahit hindi siya nito naisayaw dahil nga na late ito ng dating. Masaya na rin siya at nakausap niya si Arkin. Halika na sa kusina at ipag-aahin na kita ng almusal mo, niaya ng mommy niya. Sige po, tugon niya at hawak kamay pa sila ng ina na lumakad patungong kusina. Wala silang kasambahay kaya halos ang mommy lang niya ang gumagawa ng mga gawain sa bahay. Tumutulong naman siya pag nasa bahay siya, para hindi masyadong mapagod ang mommy niya, lalo na't madalas sampungin ito ng sakit sa nito sa puso. Mommy, si daddy po pala asaan? Lanong niya sa ina habang hinihintay ang niluluto nitong almusal para sa kanya. Nakapagtimpla na rin siya ng kape para sa kanilang dalawa ng mommy niya. Umalis ang daddy ma, tinawagan ng Tito Vince mo may pupuntahan daw sila, tugon ng ina. Kaya po pala wala siya. Silang dalawa lang po ba ang umalis? Yuzisa niya at humigop ng sa mainit na kape. Sa pagkakaalam ko kasama nilang umalis si Arkin, tugon ng ina. Lumaki ang tenga niya nang marinig ang pangalan ni Arkin. Sayang lang at hindi pa siya gising kanina, baka nakasama sana siya sa lakad ng mga ito, di sana nakasama na naman niya si Arkin. Saan po kaya sila nagpunta? Kasama po pala si Arkin, sabi niya nang may ahin na ng ina nagpagkain sa harapan niya, hindi nabanggit ng daddy mo eh. Biglaan yata, tugon ng ina sa kanya. Kumain ka na, nakangiting sabi ng mommy niya sa kanya. Ngumiti rin siya at sinimulan ng kumain. Habang kumakain iniisip pa rin niya kung saan nagpunta ang daddy niya at sina Arkin. Penny, tawag sa kanya ng ina habang sunod-sunod na subo ang ginagawa. Masarap kasi ang luto ng mommy niya. Kahit yata simpleng itlog lang napapasarap ng mommy niya. Ano po iyon, mommy? Tanong niya sa ina. Nakita ko kayo ni Arkin na magkausap kagabi. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ng ina. Hindi niya alam na nakita pala sila nito ni Arkin sa may dulo habang nag-uusap. Iyon po, wala naman po. Tungkol lang sa di po pagdating ni Arkin on time sa debut ko, tugon niya sa ina. Pansin ko na mabait sa iyo si Arkin, saad ng ina. Mabait naman po talaga si Arkin tugon niya sa ina at ngumiti. Mabait si Arkin sa kanya, lalo na noong mga bata pa sila, sweet ito at never siyang inaway ni minsan. Lagi pa siyang pinagtatanggal noon ni Arkin kay Vlad na siyang bully noong bata pa silang tatlo. Buti na lang at magkasundo kayo ni Arkin, saad ng ina. Napansin niya ang lungkot sa mga mata ng ina. Mommy, bakit po? Tanong niya. Wala naman anak, tugon nito sa kanya. Kumain ka ng marami para naman tumaba-taba ka, saad pa ng ina. Mommy, tawag niya sa ina. Kilala niya ang ina. Alam na alam niya pag may bumabagabag sa ina. May problema po ba? Tanong niya sa ina at binaba ang mga kubyertos na hawak. Wala anak, wala, tugon nito. Mommy, kilala ko po kayo. Alam na alam ko po pag may tinatago kayo, saad niya. Penny, wala ito, pag-iwas pa rin ng ina. Mommy, sige na pasabihin niyo na po kung ano iyon, pakiusap niya sa ina at inabot ang kamay nito. Nakita niyang humugat ng malalim na paghinga ang ina at nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Halatang may dinaramdam ito. Sabihin niyo na po mommy, she said. Penny, kasi, simula nito. Sige po mommy, ano po iyon? Tanong niya. Pansin niyang nahihirapan ang ina sa pagsasalita ng kung ano man ang nais nitong sabihin sa kanya. Mukhang importante ang sasabihin nito, para kumilos ito ng kakaiba sa harapan niya. Anak, kasi nais namin ng daddy mo na ibigay sa iyo ang lahat, bigyan ka ng magandang kinabukasan at mamuhay na sagana, saad ng ina. Tumanggaw siya sa ina kahit hindi malaman kung saan patungo ang sinasabi nito. Alam mo naman na may sakit ako at halos lahat ng kinikita ng daddy mo napupunta lang sa gamutan ko. Wala kaming ipon ng daddy mo, malungkot na sabi ng ina. Tuldok. Hindi siya nakakibo. Wala siyang idea na wala silang naiipon na pera. Namumuhay kasi siya ng masagana. Nakakapag-aral siya sa kilala at sikat na unibersidad sa bayan nila.
Maganda at malaki rin naman ang bahay na tinitira nila. May sasakyan din naman sila. Higit pa sa lahat binibigay ng mga ito ang lahat ng gusto niya. Para tuloy siyang nakonsensya at naghangad pa siya ng bonggang debo para lang makapagyabang sa mga kaibigan at kaeskwela niya. Mali yata siya sa part na iyon. Although tumulong naman ang mga kaibigan ng mommy at daddy niya. Penny, natatakot kami ng daddy mo na baka sa mga susunod na araw hindi na namin maibigay pa ang mga kailangan mo, saad ng ina. Mommy, tawag niya sa ina. Nasanay siya sa luho kahit alam niyang hindi naman sila mayaman. Mahal na mahal kasi siya ng kanyang mga magulang kaya lahat ginagawa ng mga ito maibigay lang ang kahilingan niya. Mommy, I am okay. Kung hindi niyo na po ako kayang pag-aralin sa university, pwede naman po akong mag-working student saad niya. No, Penny. Ayokong danasin mo ang hirap na dinanas ko noong kaidaran mo ko. Kinailangan kong kumayad para mabuhay ang sarili ko, at para makatulong sa pamilya ko. Pero tignan mo naman ang nangyari sa akin. Dumating ang panahon na naningil na ang katawan ko, kung kailan may pamilya na ko umiiyak na litanya ng ina. Mommy, kakayanin ko naman po, saad niya. Kaya niyang magtrabaho at mag-aral. At kung hindi pa rin sapat titigil na lang siya sa pag-aaral para makatulong sa pamilya niya. No, Penny, hindi yun ang gusto kong maranasan mo, saad ng ina. Paano po ako makakatulong mommy? Tanong niya sa ina. Matagal bago nakasagot ang ina. Nanatili itong nakatingin sa mga mata niya. Alam niyang anuman ang isasagot ng ina ay dapat niyang tanggapin at sang-ayunan. Penny, anak, matagal na rin naming napapag-usapan ito and sa tingin ko it's time para malaman mo na ang plano namin, saad ng ina. Ano pong plano? Tanong niya. 18 ka na anak. Nasa tamang edad ka na, saad nito. Tumanggaw siya at hinintay ang sunod na sasabihin. Hindi lang kami ng daddy mo ang nag-usap about this. Lahat kami pinag-usapan ito ng mabuti at iisa ang naging desisyon namin, saad ng ina. Sino pong kasama niyong nagdesisyon? Yuzise niya. Medyo naguluhan kasi siya, wala siyang idea kung saan patungo ang sinasabi ng ina. Penny, hindi ba't magkasundo naman kayo ni Arkin? Mabait si Arkin sa iyo hindi ba anak? Tanong ng ina. Alang-inang siyang tumanggaw sa ina. Nagtataka kung bakit nadamay si Arkin sa usapan nila. Anong kinalaman ni Arkin sa pinag-uusapan nilang mag-ina? Matagal na kaming magkaibigan ng tita Anisha mo, at noong nasa Australia pa sila ni Arkin, isa ako sa nag-alaga kay Arkin. Naging malapit din ako papa ni Arkin Daniel tumulong ako nara magkaayos ito at ang tita Anisha mo, litanya ng ina. Mommy, ano po ba ang tinutumbak nyo? Naguguluhan po kasi ako, wala po akong maintindihan, saad niya. Penny anak, tawag nito sa kanya at hinawakan ang dalawang kamay niya. Nais naming ikasal kayo ni Arkin sa lalong madaling panahon, tugon sa kanya ng ina na kinagulat niya. Kasal, kami ni Arkin, bulalas niya. Penny, mga bata pa lang kayo ni Arkin na pag-usapan na namin ang tungkol dito. At ngayong 18 ka na, nasa tamang edad ka na, kaya wala nang dahilan pa para patagilan pa ang pagpapakasal nyo ni Arkin, paliwanag sa kanya ng ina. Napatulala siya sa ina habang nakikinig rito. Nakabukas ang kanyang bibig pero wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ano nga ba dapat niyang i-react sa sinabi ng mommy niya. 18 na siya kaya dapat na siyang ikasal kay Arkin. Si Arkin na mula pagkabata nila nagkaroon na siya ng lihim na pagtingin rito. Si Arkin lihim niyang pinpangarap sa malayo. Si Arkin na mahal na yata niya. Penny, wala namang dahilan para tanggihan mo si Arkin. Magkababata kayo, mga bata pa lang kayo magkakilala na kayo at magkaibigan. Kilala na rin natin ang mga magulang niya, litanya pa ng ina sa kanya. Mommy tanging nasabi niya sa ina. Penny, anak, hindi ka namin ipapahamak ng daddy mo. Alam namin na ito ang mas makakabuti sa iyo. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin, at ayaw namin maloko ka lang ng kung sinong lalaki dyan. At least si Arkin malapit siya sa atin, saad pa ng ina sa kanya. Pero, mommy, si Arkin po. Alam po niya ang tungkol dito. Tanang niya sa ina. Tumanga ang ina sa kanya. Nagulat siya sa pagtango nito. Alam na rin pala ni Arkin ang plano ng mga magulang nila. Tuldok. Alam niya. Paniniyak pa niya sa ina. Yes, Penny. Alam ni Arkin ang tungkol sa plano namin ng mga magulang niya, pagkumpirma ng mommy niya sa kanya.
Katulad mo rin pagtungtong ni Arkin na 18 pinaliwanag na rin ng mama at papa niya na ikaw ang babaeng pakakasalan niya, saad ng mommy niya. Hindi siya makapaniwala na 18 pa lang si Arkin alam na nitong pinagkasundo ito sa kanya ng mga magulang nila. Panahong nalaman ni Arkin ang tungkol doon 13 years old pa lang siya. 5 taon ang tanda sa kanya ni Arkin. 18 siya ngayon at nasa 23 naman si Arkin. Hindi naman ganoon kalayo ang kanilang agwat. Ganoon po pala. Matagal nang alam ni Arkin ang tungkol dito, she said. Yes, Penny. At wala namang naging pagtutol si Arkin sa gusto ng kanyang mga magulang. Napakabait na bata ni Arkin, kaya tiwala kami sa kanya na maalagaan kanya at hindi kanya sasaktan, litanya ng ina na may ngiti pa sa labi. Napangiti rin siya nang hindi niya namamaliin. Paano naman siya hindi mapapangiti parang sinagot na ang kanyang matagal na pinagdarasal. Parang kusa na lang nahulog sa kanya ang kanyang matagal ng pinapangarap. Ganoon ka rin naman hindi ba Penny? Hindi ka tatanggi? Tanong ng ina sa kanya. Sisigot na sana siya agad na hindi siya tatanggi, pero pinigilan muna niya ang kanyang sarili, baka makahalata ang mommy niya na atat siyang may kasal kay Arkin. Ayos lang naman po sa akin iyon mommy. Kilala ko naman po si Arkin at may tiwala po ako sa kanya. Tugon niya sa ina makalipas ang ilang minutong pause niya, para hindi mahalata ng ina kung gaano siya ka-excited. Salamat anak at hindi mo minasama ang plano naming ito ng daddy mo. Para rin naman sa kinabukasan mo ito, pasalamat pa ng mommy niya. Ngumiti siya. Kung alam lang ng mommy niya, siya dapat ang magpasalamat rito, dahil sinagot na ang kanyang dasal na maging Mrs. De La Vega soon. Baka isa sa mga araw na ito mamanhika na ang mga De La Vega sa atin. Kaya Penny ihanda mo na ang sarili mo, saad ng ina sa kanya. Medyo mabilis ang mga pangyayari kung mamanhika na agad ang pamilya ni Arkin, pero mas gusto niya iyon, mapapabilis. Ang pagpapakasal nila ni Arkin at magiging Mrs. De La Vega na siya. Pag nangyari liyon marami sa mga kaeskwela niya ang malingit sa kanya. Kilalang kilala si Arkin sa pinapasukan niyang St. Nicholas University, dahil doon ito nakagraduate ng kursong Business Management. Isa rin si Arkin sa naging guest speaker nila last year. Kaya kilalang kilala pa ito ng mga estudyante sa university nila. Tuldok. Ngayon pa nga lang lumilipad na ang kanyang isip kung anong klaseng kasal ang gaganapin sa kanila ni Arkin. Kung anong klaseng gown ang isusuot niya. Kung saang simbahan gaganapin ang pinaka-magandang araw sa buhay niya. Matapos nilang mag-usap ng mommy niya agad siyang nagpaalam sa ina na magpapahinga muna sa silid niya. Pero ang totoo nais niyang magdiwang sa loob ng kanyang silid. Pagpasok pa lang niya sa silid pidgel ang kanyang pagtili at nagtatalon siya sa sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Tuldok. Napapasayaw pa nga siya habang palapit sa kanyang malaking kama. Paglapit niya sa may kama tumalon naman siya na parang bata paakyat ng kama. Nagtatalon siya habang paulit-ulit niyang sinasabi ang Mrs. De La Vega. Kahit naman siguro sinong babae ganito ang mararamdaman kung isang Arkin De La Vega ang pakakasalan niya. Normal lang ang kanyang reaksyon, normal na maging masaya ng ganito katindi. Nang mapagod sa pagtatalon sa kama binagsak niya pahiga ang kanyang katawan at tumitig sa puting kisame. Ngumiti siya nang makita ang gwapong mukha ni Arkin sa kisame. Mukhang hindi niya kailaman pagsasawaan. Oh, Arkin. I can't believe na matagal mo na palang alam na sa akin ka nakatadhana, bulong niya at napahaplos sa kanyang dibdib na malakas ang kabog at mabilis ang TK dahil sa ginawang pagtalon at syempre sa excitement. I am soon to be Mrs. Arkin De La Vega, she said. Bata pa lang naman siya iyon na ang pangarap niya. Iyan nga lang hindi niya alam kung paano mangyayari ang pangarap niyang iyon, dahil wala siyang lakas ng loob na aminin kay Arkin ang kanyang damdamin para rito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at naisip bigla kung may damdamin rin kaya si Arkin sa kanya na katulad ng damdamin niya para rito. Sa naisip na pamulagat siya ng mga mata at muling tumitig sa kisame. What if hindi pala niya gusto? Tanong niya sa sarili. Napabalikwas siya ng upo nang walang mahanap na sagot sa kanyang tanong. Huwag kang nega, Penny. Maganda ka, matalino at mabait. Walang dahilan si Arkin para hindi kanya magustuhan, bulong niya sa sarili. Tama, kami ang tinadana, bulong pa niya sa kanyang sarili at muling nahiga sa kama at nagsimula na namang humandar ang kanyang pag-imagine sa kanilang dalawa ni Arkin.
Hapon na nang dumating ang kanyang ama galing sa lakad nito kasama ang si Arkin at papa ni Arkin. Kaya naman nang marinig ang sasakyan ng ama sa garahe, agad na siyang nagtatakbo palabas ng kanyang silid. Nais niyang sumalubong ama, baka kasi may sinabi si Arkin rito sa kanya. Tumatakbo siya pababa ng hagdan nang makita siya ng mommy niya na patungo naman sa pintuan para pagbuksan ang daddy niya. Penny, dahan-dahan ka nga baka mahulog ka, sita ng mommy niya sa kanya. Si daddy na po iyan. Mommy, sabi niya at patuloy pa rin sa pagtakbo pababa. Napailing na lang ng ulo ang mommy niya at nagtuloy sa pagbubukas ng pintuan. Daddy, masiglang tawag niya sa ama nang bumukas ang pintuan at pumasok ang ama. Tumalon pa nga siya sa huling palapag at tumakbo palapit sa ama. Sobra niyang namiss ang ama. Penny, para namang ang tagal kong nawala sa iyo, saad ng ama sa kanya. Namiss ko po kasi kayo daddy, she said. Ano iyan daddy? Tanong niya nang mapansin ang paper bag na bitbit ng ama. Ito, galing ito kay Arkin at pinabibigay niya sa iyo. Wala daw kasi siyang naibigay na regalo sa iyo kagabi, tugon ng ama. Nang ningning ang kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ni Arkin kaya agad na rin niyang kinuha sa ama ang paper bag na bibot nito. Regalo po sa akin ni Arkin ito. Tanong pa niya at tinaas ang hawak na paper bag. Kahit hindi pa niya buksan ang paper bag alam na niya kung ano ang laman nun. Sa paper bag pa lang kasi alam na niya na galing sa sikat na store ng mga stuffed toys iyon. Yes, hindi na raw niya naiabot sa iyo kahapon, sabi pa ng ama. Thank you, po, daddy. Pasalamat niya at muli siyang nagtatakbo paakyat ng hagdan. Tuldok. Penny, careful ka nga. Hiyaw ng mommy niya. I am okay, mommy, she said at binilisan ang pagtakbo patungo sa silid niya para mabuksan ang regalo sa kanya ni Arkin. Hindi naman siya na-hurt o nagtampo kay Arkin kahapon nang wala itong iabot sa kanyang regalo. Masaya naman kasi siya dahil nakausap niya ito ng matagal. Kahit hindi siya nito naisayaw dahil na late nga ito. Pagsara niya sa pintuan ng silid nagmamadali siyang nagtungo sa kama niya at pinatong ang paper bag excited siyang buksan yan kahit may idea na siya na teddy bear iyon. Tuldok. Wow, bulalas niya nang makita ang puti at cute na teddy bear, agad niyang nilabas iyon sa paper bag at niyakap ng mahigpit. I love you, Arkin, sabi pa niya habang yakap-yakap ang napakalambot na teddy bear na katamtaman ng laki, pwede niyang itabi sa kanyang pagtulog at isipin na si Arkin ang katabi niya. Ang cute-cute mo, gigil pa niyang sabi sa teddy bear. Matapos niyang yakap-yakapin ang teddy bear, naisipan niyang tawagan si Arkin para magpasalamat rito. Nagriring pa lang ang cellphone ni Arkin kumakabog na kanyang dibdib. Kinakabahan siya na hindi moari. Para naman lalong lumakas at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Pansin nga niyang iba ang pakiramdam niya ngayon unlike before, siguro at dahil na rin alam niya na ikakasal siya kay Arkin soon. Arkin, thank you sa gift, pasalamat niya rito. You're welcome, Penny, tugon nito sa kabilang linya. Boses pa lang ni Arkin may hatid ng kiliti sa kanyang buong katawan. Are you free tomorrow? Arkin asked, tomorrow. May klase ako pero 5 PM out na ko, tugon niya. Great, ako na ang susando sa iyo sa school Arkin said. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagsigaw niya sa sinabi ni Arkin. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang kumalma sa kilig. We need to talk, Arkin answered. This time daliri na niya ang kinagat niya, para huwag tumili ng malakas sa sobrang kilig. Sure. I'll wait for you, she said habang halos hindi na humihinga sa sobrang kilig. I'll see you tomorrow then, Arkin said bago ito nagpaalam sa kanya sa kabilang linya. Pijel na tili na naman ang pinakawalan niya at nagtatalon sa sobrang saya. May problema ba babe? Bakit parang wala kang gana? Tanong sa kanya ni Jackie nang mapansin nito na wala siyang gana sa kanilang ginagawa. Tuldok. Bumangon siya mula sa paghihiga at naupo sa gilid ng ama. Agad namang sumunod sa kanya si Jackie at niyakap siya nito mula sa likuran. Hubad na si Jackie dahil halos kanina pa sila naglalaro at wala talaga siyang gana sa kanilang ginagawa. Dinampot niya ang sigarilyo at lighter sa side table sa kasin Indian iyon, habang patuloy si Jackie sa paghaplos sa kanyang-kanyang katawan. Dati-rati pag ganito na ang ginagawa sa kanya ni Jackie hindi na siya makapag-concentrate, dahil init na agad ang kanyang katawan.
I won't stop until bumalik ang senses mo, bulong sa kanya ni Jackie sa tenga niya mismo sabay kagat at dila pa nito sa tenga niya. Nagbuga lang siya ng usok bilang tugon. Halos 1 taon na ang relasyon nila ni Jackie. Nakilala niya si Jackie nang magtunga siya sa New York para magbakasyon, doon sila nagkakilala at sabay na humalik ng Pilipinas. Taga-kabilang bayan lang naman si Jackie at hindi naman kalayuan sa San Nicolas, kaya naipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa sa New York. Hanggang sa magising na lang siya na may relasyon na pala si Jackie. Wala pa naman siyang balak pumasok sa anumang relasyon, okay na siya sa patikim-tikim. Pero dahil na rin kampante siya at kahit papano nahulog na rin ang loob niya kay Jackie, hindi na siya kumontra pa nang sabihin sa kanya ni Jackie na opisyal na silang relasyon nito. Walang idea ang kanyang mga magulang na karelasyon siya. Si Jackie man paminsan-minsan binabanggit nito na nais nitong makilala ang kanyang mga magulang, pero syempre nagdadahilan siya, alam kasi niyang hindi ang tipo ni Jackie ang magugustuhan ng parents niya, lalo na ang kanyang mama. May pagka-conservative ang mama niya, at madalas siyang sabihan nito na huwag basta-basta kukuha ng banay. Dapat daw yung maipagmamalaki niya, kaya naman hanggang ngayon hindi pa niya nagagawang iharap si Jackie sa mama niya. Isang model si Jackie, pero hindi naman katulad ng mga sikat na model. Pa-model-model lang ito sa mga event sa mall o di kaya mga close event. Hindi sigurado magugustuhan ng mama niya ang uri ng trabaho ni Jackie na halos ibilad ang katawan sa mga show nito. Kung sa ganda lang wala siyang mapipintes kay Jackie, maganda talaga ito, malakas ang appeal at isama pa ang maganda nitong katawan na talaga namang tiyak na pinagnanasahan ng maraming lalaki. Isang pang dahilan niya kung bakit hanggang ngayon na umabot na sila ni Jackie ng 1 taon hindi pa niya ito nahaharap sa mga magulang niya ay dahil na rin kay Penny. 18 years old siya nang kausapin siya ng kanyang mga magulang about Penny. Inamin ng mga magulang na matagal na siyang pinagkasundo kay Penny, na anak ng matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang. Madalas ikwento ng mama niya na isa ang tita Lucy niya ang mommy ni Penny sa nag-alaga sa kanya noong bata pa siya at nakatira pa sila sa Australia. Masyado pa siguro siyang bata noon kaya wala siyang maalalang memories sa tita Lucy niya, kahit ang naging buhay nila sa Australia hindi na niya maalala. Tuldok. Kaya naman napagdesisyonan daw ng mga ito na ipagkasundo sila ni Penny pagdating nila sa tamang edad. Pagtangtong niya ng 18 alam na niya ang tungkol doon, habang si Penny 13 years old pa lang at wala pang kamuhang-muhang. Wala din itong idea kung ano ang kahaharapin nito pagtungtong nito ng 18. At kahapon nagdebo na si Penny, at tiyak na alam na ni Penny ang kasunduan ng mga magulang nila at kailangan na nilang magpakasal at magsama bilang tunay na mag-asawa. Para sa kanyang bullshit ang kasunduan ng kanilang mga pamilya. Iba na ang henerasyon ngayon, pero lumang henerasyon pa rin ang pinapairal ng mga ito. Sa panahon ngayon hindi na uso ang fixed marriage. Marami na nga ang hindi nag-aasawa at nagsasama na lang. Marami rin ang kinasal pero naghiwalay din dahil hindi matagalan ang isa't isa. Ewan ba niya sa mga magulang nila at ganitong setup ang binigay sa kanila ni Penny. Sarili ng mga ito ang iniisip ng mga ito, mga walang pakialam sa kung magiging masaya ba sila ni Penny. Anong malay niya kung may boyfriend si Penny, o di kaya may iba itong gusto, lalo na't bata pa ito. 5 taon ang agwat nila ni Penny, kaya tiyak niyang immature pa si Penny sa edad nitong 18. Ngayon pa lang nga dapat ito nag-e-enjoy sa buhay, dahil nasa legal age na ito. Pero mismong mga magulang din ni Penny ang nagnanais na may kasal na sila si Penny ngayon. Hindi nga niya maintindihan kung bakit kailangan nilang madaliin ang lahat. Nagsisimula pa lang din siya sa kanyang career. Marami pa siyang nais patunayan, lalo na sa mga magulang niya. Oo, siya na ang CEO sa De La Vega Golf Club na pagmamay-ari ng lolo at lola niya. Pero kakaupo pa lang niya, bilang CEO at kasalukuyan pa lang siyang nagpapakitang gilas. Wala pa siyang pundar na sarili niyang bahay. Although sa kondo siya tumutuloy, iba pa rin kung may sarili na siyang bahay, lalo na mag-aasawa na siya. Gusto muna sana niyang may mapatunayan at may maipagmalaki sa sarili niya, hindi yung bigay lang lahat sa kanya ng mga magulang at mayamang niyang mga grandparents. Pero iyon nga hindi naman siya pwedeng umayaw pa dahil noong 18 pa lang siya naka-oo na siya sa mga magulang. And now, dumating na ang pagkakataon na mangyayari na nga ang lahat. Damn it! Mura niya. What? Tanong ni Jackie na nasa pagitan na pala ng kanyang mga hita.
Hindi niya namalaya na umabot na pala ang nobya sa pagitan ng kanyang mga hita at sinisimulan na nito ang pagpapaligaya sa kanya gamit ang labi at dila nito. Isa sa paborito niya ang ginagawa ni Jackie sa kanya. Pero sa dami ng kanyang iniisip ngayon, hindi niya ma-enjoy ang ginagawa sa kanya ni Jackie. Arkin, ano ba ang nangyayari sa iyo? Inis na tanong ni Jack sa kanya sabay tayo mula sa pagkakaluhod sa harapan niya. Todo effort na nga ako dito, tapos ikaw para kang tuhod na ewan. Galit na sabi ni Jackie sa kanya. Pasensya na pagod lang ako, paumanan niya at muling umitid sa sigarilyo at nagbuga ng usok sa ere. Ano ba kasi ang problema mo? Tanong ni Jackie at dumampot din ito ng sigarilyo at kinuha ang sigarilyong hawak niya para sindihan ang sigarilyo nito. Wala ka kasi sa sarili mo Arkin. Sana pala hindi ka na lang pumunta dito, kung mabibitin lang din naman ako, inis na sabi ni Jackie sa kanya habang umiitit ito ng sigarilyo. Nagangat siya ng ulo at sinulyapan si Jackie na dismayado sa performance niya. Inis pa nitong hinayla ang roba at sinuot iyon para takpan ang hubad na katawan. Alam mo naman na ayokong nabibitin ako pagdating sa kama, sabi pa nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at pinatay na niya ang sigarilyo at tumayo para magbihis na at makaalis na. Mag-usap na lang tayo pag hindi na mainit ang ulo mo, sabi niya kay Jackie. Damn you, mura ni Jackie sa kanya. Sanay na siya sa ganitong ugali ni Jackie na tiis nga niya ng 1 taon. Pansin ko kanina ka pa hindi mapakali dyan sa mukha mo, kung ano-ano na nilalagay mo dyan, panay patingin mo sa salamin, site sa kanya ng kaibigang si Lexi nang matapos ang isang subject nila. Tuldok, sa tuwing lalabas kasi ang professor nila tinitignan niya ang kanyang mukha. Sinisigurado na maganda pa rin siya, baka kasi bigla na lang sumulpot si Arkin at makita siyang hindi nakaayos at hindi maganda. May lakad ka ba mamaya? Bulong pa sa kanya ni Lexi. Kaibigan niya si Lexi since elementary days, pero kahit matalik niya itong kaibigan hindi niya sinasabi rito na may crush siya kay Arkin. Wala ni isang may alam na may lihim siyang pagtingin kay Arkin, sinasarili lang niya, dahil ayaw din naman niyang malaman ni Arkin iyon, baka kasi mapahiya lang siya at masira pa ang pagkakaibigan nila ni Arkin. Kahit ganito lang siya hindi niya nais masira ang pagkakaibigan nila ni Arkin. Kaya mas okay na ang ilihim niya ang damdamin niya kay Arkin kesa sa aminin iyon. Masaya naman siya kahit sa pagtanaw lang niya sa malayo kay Arkin. Meron, tugon niya kay Ixie at niligpit na ang mga make-up niya nang masiguradong maganda na siya. Saan? Don't tell me makikipag-date ka na agad and kahapon ka palang naging 18, sita ng kaibigan sa kanya. May masama ba kung makipag-date na ko? Tanong niya kay Lexi sabay pa cute sa kaibigan. Wala naman, pero dapat alam ko kung sino ang ka-date mo, saad nito at lalo pang sineksik sa kanya ang upuan nito para makatabi siya. Sinang ka-date mo? Tanong nito. Makahulugan siyang ngumiti sa kaibigan para iparating rito na may ka-date nga siya mamaya at excited na siya. Hulaan mo, she teased her. Si Max iyong 4th year na akala mo sinong gwapo. Simon got na tanong ng kaibigan sa kanya. Hindi ah. Never kong bibigyan iyon ng chance. Agad niyang tanggi. Si Max kasi mayabang at feeling pogi, kahit hindi naman. Masyado pang feeling na maganda ang katawan kahit hindi naman. Si Rafi, na matalino kuno. Tanong na naman nito. Iniling niya ang ulo. Never, she said. Si Rafi feeling matalino na akala mo alam nito ang lahat ng bagay. Di si Khalil na magaling sa basketball. Kinikilig na tanong sa kanya ni Lexi at sinaklit pa nito ang kamay sa braso niya. Well, isa si Khalil sa mga bisita niya noong debut niya, sinayaw din siya ni Khalil. Ilang beses na ring nagtapat sa kanya ng damdamin si Khalil, pero hindi pa rin siya nagpapaligaw rito. Wala siyang balak magpaligaw kanino man. Gwapo si Khalil, sikat na varsity player sa university nila. Maraming mga babae ang naghahabol rito, kaya takot din siyang i-entertain ito. Ayaw niya ng gulo, gusto niya tahimik na buhay lang, hindi rin, tugon niya kay Lexi. Sino? Kunot noong tanong nito. Secret muna, malalaman mo rin naman soon, tugon niya. Artea, sabi nito sabay hampas sa balikat niya. Aray, reklamo niya. Makikipagbangayan pa sana siya sa kaibigan nang pumasok na ang professor nila para sa kanilang last subject. 1 oras na lang pala magkikita na sila ni Arkin. Walang binanggit si Arkin kung ano ang pag-uusapan nila mamaya, pero may idea na siya,
at sigurado siya na tungkol sa kanilang dalawa ni Arkin ang nag-uusapan nila, tungkol sa plano ng kanilang mga magulang para sa kanila. Matagal nang alam ni Arkin ang tungkol sa kasunduan ng mga magulang nila. At siya noong isang araw pa lang niya nalaman. Sinabi naman ng mommy niya na pumayag naman daw si Arkin sa nais ng mga magulang nila. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na baka may lihim ring pagtingin sa kanya si Arkin. Baka katulad din niyang nagtatago lang ng damdamin si Arkin at hindi pinapaalam kanino man. Kung ganoon na pareho sila ng damdamin ni Arkin sa isa't isa. Wala nang dahilan pa para patagilan pa ang kasal nila. Kahit bukas na bukas papayag siyang magpakasal kay Arkin para magsama na sila. Mula nga nang tawagan siya ni Arkin at sabihing nais siya nitong makausap hindi na siya makatulog at wala nang tigil ang isip niya sa kaiisip ng kung ano-ano. Nag-i-imagine na siya na pinagsisilbihan niya si Arkin bilang asawa nito. Ginagampanan daw niya ang papel niya bilang asawa nito. Isama pang bubuo daw sila ni Arkin ng malaking pamilya. Gagawa daw sila nito ng maraming anak. Hindi naman imposibleng mangyari ang lahat ng iniisip niya, basta may kasal lang sila ni Arkin magagawa na niya ang lahat para rito. Nang matapos na ang klase niya agad na siyang nagpaalam kay Lexi, baka kasi nasa labas na si Arkin at hinihintay na siya. Si Lexi naman may kukunin pa daw sa library kaya hindi makikita ng kaibigan ang sundo niya.